Showbiz Fanatics, aba panibagong pinakamalaking dagok na kinaharap ngayon ng halos host sa kanila pong noontime program. Totoo ba ang halos host pinipilaan ng solely bayad ads? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads po natin na palagi ang nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And for today's video, pag-usapan natin ito kasi matapos pong manalo sa kaso ang TVJ sa usaping trademark against Tape Incorporated at GMA, ay sunod-sunod na rin po, no, at mas nag-ugat-ugat at mas nanganak pa po ng marami yung mga problemang kinaharap ngayon ng Tape Incorporated dahil pagkatapos nila magpalit ng title, ay hindi na rin po nila magamit yung YouTube channel na kinuha nila sa pangangalaga po ng TVJ ni Miss Jenny Pere na siyang admin nito. So dahil po dito, gumawa sila ng panibago nilang YouTube channel na ang pamagat ay ang pangalan is Tahanang Pinakamasaya, na ilang araw na pero hindi pa rin umaabot ng 1,000 yung kanilang subscribers. Nung chinek po natin is meron lamang itong 647 subscribers. Tapos po yung pinaka-latest video po nila, 28 minutes, meron lamang itong 57 views, no? Na parang napaka-unusual. Kung totoo talagang malakas tong programang ito, katulad ng mga sinasabi ng pro-tape ng mga vloggers na sobra daw lakas at marami daw mga nanonood at sumusubaybay sa kanila. Kasi sa online pa lang, mali yung move na to Kaya nga talagang pinilit nilang makuha yung YouTube channel ng Branded Eat Bulaga kasi unang-una earnings yun ang dami pong views nun at binasa na ng algorithm. Yung yung algorithm kasi, yun po yung isa sa mga computer po siya na siya yung nagsasuggest or parang yung nagsasuggest sa mga videos. Kumbaga nakatatak na sa algorithm yung pangalan ng Eat Bulaga. Pero itong Tahanang Pinakamasaya kasi dahil nagsisimula pa lang siya, medyo matatagalan talaga to, no? 647 subscribers, 10 videos ang kanila pong nilika. Pero hanggang ngayon, wala pa rin po talagang changes at hindi gumagalaw, Pero ito na nga, pinakamatindi po kasi base po sa mga news na nakala po natin, na meron pong isang news sa sinasabing pinipilahan daw di umano ang halusos para sa solely bayad ads. Ito pong problema na ito ay nag-ugat na rin po to noon, na ibalita na rin to noon mula po nang nag-exodus ang TVJ doon po sa Tape Incorporated, doon po sa GMA7. Sabi diyan, di lang daw nag-atrasa ng mga advertisers ng Eat Bulaga sa GMA7, kundi humingi rin daw di umano ng refund ang mga nakapagbayad na sa Television and Production Exponent Incorporated ng mga halos host. Sinabi daw po kasi na mistulang pinipilahan daw di umano ng mga advertisers ang tape hindi para maglabas ng kanilang commercial, kundi para bawiin ang perang kanilang ibinayad. Kumuha pa raw ng mga abogado ang mga advertisers para lang mabawi ang perang binayad sa kumpanya ng mga halos host. Kasi medyo mahaba ang pagkakaalam daw ay sinulatan na sila ng mga lawyer, Sumulat na daw yung lawyer ng mga advertisers na ito. Pero ito na nga, hindi binanggit ng source kung kasama ba sa naninigil ang Pure Gold ni Lucio Co. So isa ito sa mga kumalat na news noon na pinipilahan po sila. And now, ito na nga, dahil inilalabas po at inilalabi ng ilan sa mga pro-tape vloggers na ang tape daw di umano o ang Tahanang Pinasara ay meron daw 100, everyday daw, meron daw silang 100 na ads. Na kung i-check po natin, kapag check nyo po yung data, makikita nyo na same, lang po siya, same product, tapos paulit-ulit lang nila na inilalabas yung advertisement. Hindi katulad po na i-compare natin dito po sa Branded Eat Bulaga sa TVJ Production na bawat gap 1, gap 2, gap 3 at umaabot pa ng gap 4 ay iba-iba po yung advertisement na lumalabas sa telebisyon. It only means na ginagawa lang talaga nila ito at sinasabi lang nila ito para po maging mabango pa rin sila
sa paningin ng mga advertisers. Pero ito pong insidente na parang pinipilahan po sila ng solid bayad advertisement, itinanggi po ito ni Paulo Contis. Hinabi niya na wala daw nangyaring ganon sa kanila dahil nananatili daw na nakukuha pa rin daw nila yung suporta galing sa mga advertisers. So, makikita naman po natin yan kasi pagkatapos ng ito po na natapos na yung kaso nila at natapos na yung kontrata nila, makikita natin na kung meron pa bang mga advertisers kasi kapag wala na yan, talagang totally magsha-shutdown na talaga yung programa na yan, ano. So, hintayin na lang po natin kung ano pong magiging desisyon at magiging kahihinatnan ng bagay na ito kasi after 15 days sila po ay aapila na naman. This is according to Miss Attorney Maggie Abraham Garduque doon po sa kasong ipinanalo ng TVJ. So, antayin na lang natin kung ano magiging second move po nila para dyan. So, dahil dyan, magbasa tayo ng ilan sa mga reaksyon po ninyo patungkol po sa mga updates po natin. Sabi po ng isang user, kawawa talaga yung mawawala ng work pero hindi TVJ ang may kasalanan. Ang sisihin nila yung management katulad ng nangyari sa ABS-CBN saka yung pinalayas TVJ. Diyan nagpaiwan kayo kaya walang kasalanan ng TVJ. Oo nga, bakit pati yung pagkawala nila ng trabaho sa TVJ ba naman nila isisisi? Choice naman nila yon. Sabi ni Mr. Romy Obispo, good evening Ma'am Dareds, ang sisihin nila yung mga halos na masyadong sakim sa pera, dapat shutdown na para matuto na yung Tape Incorporated. True. Diba? Kasi kumbaga parang dati pinapili sila, sasama ba kayo or may iwan kayo? Yun lang naman po yung dalawang option lang, pero mas pinili nila ang tape. Tapos ngayon sisisihin nila ang TVJ. Sabi naman ni Mr. Jose Almojuela, papaano i-absorb ng TVJ ang 200 na empleyado, kakaumpisa pa lang nila. Huwag nyo naman ipapasa sa kanila ang responsibilidad na ipasok ang mawawala ng trabaho kung magsasara ang tape kasi 43 years na sila, ang TVJ wala pang isang taon. Tama naman, may katwiran din naman si Mr. Jose, no? Or Mr. or Miss Jose patungkol dito sa kanyang sinasabi na kung sakasakali magsha-shutdown po ang tape, dapat ang mag-absorb sa kanila yung GMA7 kasi kung tutuloy po nila yung plano nila na magtayo ng sarili nilang noontime program, kukuha pa ba naman sila ng iba, 'di ba? Kumuha na sila nung alam nila talaga na pwede nilang magamit dun sa noontime program na yun. So, kaya talagang medyo magulo talaga dahil parang ang daming gustong sirain, no, ang TVJ. Sabi naman po ng isa pa, Jaumalin Marave, sila tong sumama sa TVJ, tapos ngayon tagilid ang show, kinampihan nila, isisisi nila sa TVJ. Alam naman nila na sa TVJ ang Itbulaga. Ay, taro. Diba, gano'n naman talaga ang tao kapag nasa huli nga daw ang pagsisisi, diba? So, kung magsisiman sila, na sumama sila sa tape, wala na rin magagawa dahil nandun na sila at ipagpatuloy na lang nila. Yun nga lang, parang feeling ko ito po yung observation ko lang na yung mga naiwan sa kanila hindi ganun kagagaling dahil sa mga ipinapakita, lalo na po yung mga writers nila. Wala po ako nakikitang potential na writers po nila. Sabi ni Draco Dalla, same sa issue ng ABS dati na dapat doon sa management nila ayaw isole ang hindi sa kanila. Doon nila isinisisi sa new management na super aggressive. Ayaw makinig sa taong bayan, kaya ayaw na ng taong bayan sa di sa kanila. It's their choice, nagpaiwan sa mga taong mga baguhan sa negosyo. Di gaya ng TVJ, 44 years na silang pinapahalagan at doon sila naniwala sa mga mas bata na owners. True, tama po ito. Very well said. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone.